everyone. So, actually, iksian ko lang muna yung aking pakikilala kasi alam ko naman na sa dami siguro ng nakahandang tanong ni Mentor Aiza, no? So, masasagot. So, makikilala niyo ako ng lubusan. Anyway, sabi ko nga, iniisip ko, ready ba ako, no, na maungkat yung buhay ko? Pero, ah, kasi sabi ko, di ba? Pero sabi ko, if I'm going to inspire other people, sabi ko, why not, di ba? So, let me introduce myself. Ayan sa mga bago natin. My name is Mentor Rowena Dichoso. I am an OFW here in Brunei, Jerusalem for almost 15 years, parehas ni Mentor Aiza. And 6 years din ako nag-Taiwan. Ayan. So, um, tawag dito, siguro short background lang, no? From the beginning. Nung pagsilang ko, charot, nung pagsilang ko. Para may kukwento ko yung pagsilang ko, ano. Ayan. So ako ay laki ng Bicol, ayan. So doon ako lumaki. Actually Manila, Bicol, ganyan. Kasi talagang ko no permanent NPA ako no permanent address, no. Kung sino yung makapagpakain sa akin. Doon ako. So anyway, kasi yung lolo ko is from Bicol, no. So talagang dating vice mayor ang lolo ko. So kumbaga well known ang aking dito side ng mother ko, no. And tawag dito, pero lumaki ako sa Manila, 'di ba? So actually tayo, batang squammy tayo. Hindi alam ng lolo ko na ang tinitira namin ay squatter, ano. So and then actually nung nagkasakit kami, tigdas, no? Kami magkakapatid. So, pumunta Mm, siya ng Manila. So, nakita niya yung buhay namin, kung anong meron kami. So, nagalit siya sa father ko. mm. And then, talagang nakakaawa yung istura ng father ko. Pero kinuha kami lahat ng lolo ko. So, kaya doon ako nakapag, high school, first year, second year sa Bicol. And di ko pa rin talagang kaya. Gusto ko talaga sumama sa mga magulang ko. Sabi ko kasi gusto ko silang matulungan. And kaya talagang kumbaga is ang ate ko talaga ang kumbaga hanggang high school lang doon. Tapos yung pangatlo kong kapatid si Mentor Allen, no, nandito kasama ko din. So bata pa lang ako, no. So talagang alam mo yon, grade 4, grade 5 nangangalakal na talaga ako kasi alam mo yung mga bata pa kami, yung pako, no, yung pako. So ano yun pangkain namin. So kasi ang nanay ko wala namang pangbigay. So pupunta sa trabaho, naglalakad nga lang siya papasok, no. So gusto ko lagi kasi tumulong sa magulang ko, no. So kahit saan, mahilig talaga ako magtinda. Kahit sa Bicol, yan, nagtitinda tayo ng saging, mahilig ako sumigaw sa daan. Tapos, mahilig akong magtinda ng singkamas, ayan, kahit palamig, whatever. Runner din ako ng wedding, ayan, ng ending, lahat na ata. Hindi lang siya buwan. Hindi tayo naging runner ng shabu. Ayan, so gano'n. So mahilig ako talaga sa pagkakakitaan. Natutuwa nga ako nung bata pa ako pag nawalang nananalo sa ending kasi may pambili kaming bigas, no? Tuwan-tuwa ang aking nana. Yes, walang nanalo sa ending. Sa akin lahat ng pera. So, ganun lang. And then college ako, no? So dito na ako nag-college. Self-supporting ako, no? So nagtatrabaho ako. Before kasi, di ba, yung meron tinatawag na Blockbuster World, ayan yung mga video rental, no? So doon ako. So, pang hanggang ko, kaya talaga nakapagod kasi, so hindi ko na siya kinaya. So, fourth year college ako doon, irregular. Sabi ko, mag-stop na talaga ako kasi yung manager ko nag-apply ng Taiwan. And then sabi ko, try ko kaya, no? So, walang alam ang parents ko. So, nag-apply ako ng Taiwan. And then, kumuha ako ng passport and everything. Sinabi ko na lang sa nanay ko na nakapasa na ako sa interview. Tapos nagulat ang nanay ko kasi December at that time, January flight ko. Di ba? Sabi ng nanay ko, di ba nag-aaral ka? Sabi ko, ma, wag na lang kasi ang hirap na ng buhay, di ba? So, sabi niya, saan ka kuha ng placement fee? O, kapalan lang ng mukha, no, sa tito ko. Ayan. Sa tito ko from Cebu, no? So, actually kasi pag pumupunta sila ng Manila, so ako kasi yung typically na pamangkin, no, na talaga masikaso sa mga tsahin, no, mga ganun. Di ba? Timpong-timplong kape, mga sip-sip ba? Sip-sip kasi mapera yung tito ko, joke. O, di ba? So, ganun. So, ganun na nangyari. So, nakapag-Taiwan tayo. Pero, talaga ang daming struggle din, no, nung Taiwan ako. For 3 years, ayun, bumalik ako ng Pilipinas. Actually, namatay yung lolo ko for 11 months. Siguro talagang way din ni Lord, no, para makita ko ulit si hubby ko. Ayan yung aking asawa, no. And, tawag dito, 12 days lang ang bakasyon ko. 5 days, nakasal ako. Di ba? Secret. Ganun katigas ang ulo ko, no? So, hindi alam actually ng mother ko, no? So, sabi ko ganun kasi, oh, ito ha, ano na to?
Di ba, seven, nagkikita ka, 6 days ako sa Bicol, nilibingan lolo and everything. Tapos 5 days ako nasa Manila. So nakita ko ulit yung aking ex o yung husband ko. Di, ang pogi-pogi, gano'n, no, di ba? So sabi niya gano'n, bago daw ako pumunta ng Taiwan, bumalik, ayan. So syempre, ako naman, ako dati, sabi na natin na medyo, talaga ako noon, no, niyaya sa biglang liko, o, di ba? So, biglang liko, ano may nangyari? Sabi ng asawa ko, ano ko pa siya noon, sabi niya, pakakasalan daw ako. Sabi ko, wag na, okay lang, gusto ko din naman, charo. So, gano'n, di ba? So, pinandinindigan niya, pakakasalan daw ako. O, di sige. So, pumunta ako ng, Caloocan, at dito, sa Valenzuela, munisipyo, kasi SK ako before So, kinapalan ko na yung mukha ko, inayos ko yung papers, no, yung marriage contract, kinasal kami sa Caloocan kasi yung license na sa 10th Avenue, no, sa judge. So, wala akong sing-sing, wala lahat. Kumain, yung dalawang ninong ko nga, sa Chowking ko lang pinakain, o, di ba? Within that 5 days, no, nakasal ako. Ang bilis, ano? Talagang gano'n, gano'n ako ewan ko, ka-wild ba, whatever. Kasi siguro the experience, no? So parang lagi akong naghahangad ng, tawag dito ng, ano tawag dito, attention. Yeah, siguro dahil as a breadwinner, no? So hindi ko nakukuha yun sa magulang ko, no? So parang kahit sa Taiwan, no? Talagang parang feeling ko ang ganda-ganda ko. Ang dami kong naging, actually, hindi boyfriend eh. Parang alam mo yon, oh, dito, ganun, MU, mag-un, ganun. So, ganun ako. Pero, siguro hindi ako hinayaan ng lolo ko na ganun. Kaya talagang nung umuwi ako ng Pilipinas, yun, na-meet ko ulit yung husband ko. Ay, yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko yan, si husband actually. Kasi nung kabataan namin, two-timer ako, kaya wala kaming, talagang break up. Ang ganda ko talaga. Alam mo talaga kaya ganyan kapanindig ako na ang ganda-ganda ko, no? So, pasensya na kayo, mentors, no? Nasobrahan ata ako ng, ewan ko, energy, ayan. Talaga ng, paano kapal ng mukha, ewan. Tapos, yun. So, that time, so, ayun na. So, within that 5 days, ang mama ko nagtataka, bakit may kasama ko yung dati kong boyfriend nga, si Yuli, sa bahay. Sabi ko, may hatid lang ako, gano'n, gano'n. Pero asawa ko na siya at that time, no? So, ngayon, paano ako nabuko ng nanay ko? Ayan, ito na. So, itong mama ko, kasi nag-worried siya sa akin, kasi kilala nga niya ako, no? Medyo pagkakaringking, ayan. So, parang nireto niya ako sa isang pastor. Pastor! Diyos me. May tumawag sa akin, no, sa Taiwan. Sabi niya gano'n, "Hi, Wayne," ganyan-ganyan. Sabi ko, "Hi, sino po ito?" "Si Pastor Marlon," ganyan-ganyan. Sabi niya, sabi ko, "Ha? Bakit po, pastor?" Ganyan. Kasi nirereto ka sa akin ng mama mo. So, pwede ba kita ligaw? Ay, naku, pastor, may asawa na ako. Sabi niya, "Ha? Bakit ka nirereto ng nanay mo?" Hindi po niya kasi alam eh. So, yun, humingi ako ng advice, no? Sabi kasi nung pastor namin, kailangan ko inform magulang ko as a respect, no? So, yun, 4 months, hindi ako, dahil kinausap ng nanay ko, puro iyak. Sabi niya talagang ano na daw ako, ganyan, sutil na ako, ganyan, ganyan, kasi kumikita na ako ng pera, yan. So, para kumbaga makabawi ako sa nanay ko, I think 2001, nung kinasal ako, secret marriage. Tapos 2004, ayan, nagkaroon ako ng church wedding. Ayan, ito na yung aking mapagdamdamin, church wedding, no? Nag-wedding, ako ng 2004, kaya dalawang anniversary ko, no? At ito pa ang pinakamasaklap, no? Siyempre, as an OFW, sabi nga ni Mentor Elina, no? Napakahirap sa isang OFW, no? Palalo pag LDR. So, ang kasamaang palad, hindi yung asawa ko una nagloko, ako. Siyo. Ayan, pagbalik ko ng Taiwan, ayun, nagkaroon ako ng lover bird. Tapos ko sabi ko, ang kahinaan ko talaga, pogi. Ayan. Kamukha siya ni Dieter Ocampo. Ayan. So that's the weak part, no? Sabi ko nga, tapos, sabi ko yun lang, sabi ko gano'n. So that time, dahil ako pala away din, no? Pala, ano ba yan? Parang ang layo, no? So nakikita niyo sa akin ngayon. Kaya sabi ko, kaya ko ba ikwento? So, talagang positive vibes, ano. Tapos, may nakaaway ako. Mahilig kasi ako makipag-away. Ano ba ito? May riot lagi. Ayan. So, yun. Sinumbong niya ako, no, sa asawa ko para gumanti. Na alam mo yung sa box kasi pag OFW na nagpapa-box, may number, may telephone number. Ayan, yun. So, at that time, natawag. Ayun. So, isang buwan, di na ako kinakausap ni husband. So, nag-resign na ako. Ayan. So, yung kwento ko. Pero, siguro, doon na muna ako. Ay, parang ayoko na yung kwento.
So, yun, at the end, ako talaga yung ano. So, pero, lagi nating tatandaan, always have a second chance. So, binigyan lang ako ng second chance ng aking husband kasi I'm so pretty. I'm so pretty talaga. So, yun lang siguro. Kaya talagang ang hirap ng mga talagang LDR. Pero sabi ko nga is, parang mentor Susan din nung nakaraan, no? So, ano lang talaga. So, in-entrust ko na lang sa Lord. Yung the rest, ewan ko na kung paano pa ako question ni Mentor Isa. So, yun lang. Ayan. O sige po, closing prayer na tayo. Anyway, grabe to si Meteor Rowena, no? Ngayon ko lang nalaman yun, no? Meteor Rowena. But anyway, of course, syempre makukuha pa rin tayo na, inspirasyon na sabi nga, no, everyone deserves a second chance. Second chance lang ba talaga, Meteor Rowena? Second lang daw talaga. Second chance lang daw talaga. Anong ano mo? Anong love language mo? Tsaka anong personality mo? This. Ako, siguro dominant. Lagi na sinasabi na sa ako, very dominant ako. And then yung love Bakit? language ko, Paano niya nasabi na dominant ka? yung may mga bagay na parang, ano ba yun it's a must. Ako yung masusunod. Yung, alam mo yun, yung minsan, um, sa marriage counseling, kasi nagpa-ano kami ulit kasi nasira no? Doon ko narinig yung sinabi niya. I'm very Ah, dominant. Yung parang ah. sinasakop ko yung bawat desisyon na parang ako yung laging tama. Yung gano'n. Love language ko ngayon, tawag dito, sinasamahan ko siyang mag-coffee. Kahit ayoko Quality mag-coffee. time. Cutie ka. Ngayon. Oo. Tsaka, siya, anong love language niya nung husband mo? S? Pagluluto. Niluluto niya ako. Acts of service. Pakaswerte moment. Alam mo yan yung Oo, hinahanap ng lagi. karamihan, acts of service. Tsaka quality time. Ganun siya. Ikaw naman, very classy, very demure. Haba ng buhok naman ito, Rowena, aba? But anyway, so yung story mo no growing up. So ngayon, kailan ka nag-start mag-abroad? Anong year? 2001. Yeah. 2001? Kumusta naman yung life? 2001, Taiwan yun, di ba? Tama, no? Then yung 2001. Taiwan, ano naging work mo sa Taiwan for 6 years? Quality control. Quality control ako sa factory. Ano factory? Parang Acer, gano'n. Yung mga Yung mga LCD, chips. Mga mga chips, no? LCD. Okay, tama, Yung tama, ganito tama. kalaki. Kaya. Mm. Ayan. But anyway, nung nag-work ka, first time mo nag-abroad, so ano naman, kumusta naman yung experience mo bilang isang Na-overwhelm first ako sa time pera. na OFW? Na-overwhelm ako sa pera. Kasi ang laki ng sweldo ko eh. Alam mo yun? Na-overwhelm ako, tapos lahat ng gusto ko, binibili ko, and then masyado ko na-spoil din yung family ko. Yun. Pero anong learnings mo for that 6 years? Kasi sabi mo nga, di ba, na-overwhelm ka sa money. So, in the end, ano yung naging flaws or ano yung naging consequences ng ganong Um, experience? Ayun, so dahil na-overwhelm ako kumbaga sinasang-ayunan ko yung mga ginagawa ng mama ko na nagdo-donate kung ano. 'Di ba? So, siguro ang learnings kasi doon sa naging close kami ng mama ko kasi meron akong galit sa nanay ko. Lagi. Parang, kumbaga parang, mahal ko siya in a way before, pero parang hindi siya, parang ganun, hindi ko naririnig yung word na I love you. Yan, yung mga ganun sa kanya. Tapos, puro, "Ay, kulang yung padala mo, yung mga ganun. O, yung ganyan. So, parang, lagi ko siyang sabi ko, parang feeling ko noon, mukhang pera. Yung nanay ko. Pero nung ayun nga, so, pero naging closer kami, biruin mo nung church wedding namin, nagkaiyakan pa kami sa wedding. Oh, Nagkaiyakan kami sa wedding. Actually, ayaw niyang pumunta sa wedding. sad mo. Kasi sinagot ko siya ng gabi pa lang, before the wedding. So, inaway ko siya actually. So, ang bait ko, no? So, Kasi kaya tuloy mo lang. No ayun, judgment so, tayo.
Mentors, no judgment tayo dito, no? So, tawag dito yun, Ah, siguro nung pares kami nakakilala sa Panginoon, so doon mm. kami nagkaroon ng, alam mo yung open up, Oo. yung, Yes. tapos yung, hindi ko makakalimutan, iyak tuloy ako. Naalala ko lang, yung word na I love you anak, yun talaga yung nakapagpabago sa akin. Yun lang yung hinihintay ko actually. Yung I love you anak, yun, ingat ka. So that's it. Sabi ko, it's time na. Siguro hindi lang talaga vocal yung nanay ko. Ako kasi very vocal eh. Kagaya ng tatay ko. Tatay ko kasi lagi yung sinasabi sa akin, kumusta yung, how's my beautiful daughter? Gano'n. So, gustong-gusto ko yun. Gusto-gusto ko naririnig din sa magulang ko. Pero ang nanay ko hindi. So, parang laging galit. Galit yung nararamdaman ko sa nanay ko. Parang lagi na lang pera. So, yun lang siguro yung I love you, anak. So, naging close kami that time. So, hanggang ngayon. So, talagang sabi nga ng nanay ko, kung sino pa yung, ang tawag doon, sa anak, yung pinakasatal na anak, ang tawag doon, Black sheep black of the sheep, family. yan. So, ako yung pinaka-ano niya ngayon, pinaka-malambing niyang anak. Ayan. Pinaka-malambing niyang anak. Kaya lagi ko siya sinasabi, sabi ko si how's my beautiful mom? Ayun, nakasang ganda-ganda naman ng nanay ko. Gano'n. So siya ako lagi nagpapatawa sa kanya. And then pag may problema, yan, sa amin magkayong kunyari, sumama yung loob niya sa ate ko, ganyan. Ako yung laging nag-aayos. So, so ganun. So, yun lang. So, ang dami kong lesson learn na natutunan nung parehas kaming nakakilala sa Panginoon. Okay. Grabe, no? Iyakan agad tayo dito, Yok no? agad. Kakasimula pa lang natin. Tuloy-tuloy natin, no? Hindi pwedeng isang beses lang iiyak si Manda Rowena. Okay. But anyway, pero men, kumusta naman ngayon yung ano, relationship mo sa yung parents mo pareho pang okay? Ah, ah, ah. Yung sa kumusta naman yung sa father mo? Kasi nakwento mo kanina yung sa mother mo. So, kumusta naman yung relationship mo sa dad? Sa daddy ko from the beginning talagang we're okay. Alam mo ba nga nung tawag dito one time, kasi nasa parang college day ba ako doon. Sa kanto, nag-yosi ako. Pagdating ng tatay ko galing trabaho, alam mo sabi lang sa akin ng tatay ko, "Oh nak, gabi na, uwi na." Alam mo kulang na lang gusto ko isubo yung sigarilyo sa bibig ko. Gusto kong lunukin. Kasi gusto kong ano sabi ko, ano ba, anong reaction? Pag uwi ko wala. As in, ano lang, pagsabi lang ng daddy ko sa akin, ako nga anak, hindi naninigarilyo eh. Pero ano ha, sabi niya ganon, masama yun ha. Ginanon niya ako. Walang galit. Oo. Kasi ang nanay ko laging galit eh. May pamalo lagi sa kanto eh. Nakikita ng mga tao eh. Kaya naman, nakailang beses na akong layas ng bahay. Ano ba yan? Puro ako pantal-pantal ng gano'n. Ayun sa nga, lasing ako no'n eh. Naalala ko, ginulpi niya ako, no? Pero wala akong iyak, walang ano, sabi ko talaga sa kanya, tapos ka na? Ay, lalo humagulo lang nanay ko sa sagot ko. So, gano'n, ang tatay ko since the beginning, talagang, as in, Ilonggo ang tatay ko, Ilonggo. Ano tawag dito, oo. Kahit ano yan, kunyari, mga ligan, ay, yugipong, mga ganyan-ganyan lang yan. O, ganun lang siya. Very, very, ano talaga ang tatay ko, malambing. Siguro kahit ako yung nanay mo, gugulpihin din talaga. Kasi joke lang. Pero wait, okay. Since ganyan ka, ito gusto ko ito malaman eh. Since ganyan nga, no? Ganyan ka nung kabataan mo. Ano yung fear mo ngayon, na ikaw naman yung parent? Na ikaw Whew. naman yung magulang na? Anak ko, sa anak ko, actually. So, I'm very, actually talagang I surrender to everything to the Lord, no? Kasi tawag dito, sabi ko nga pagkatapos ko palang magbuntis, ay manganak, no? Nag-iyosin na ulit ako. At 3 weeks ang anak ko, talagang ano siya. And then I promised to the Lord, sabi ko talaga. Kasi yung anak ko, parang agaw-buhay siya eh, at that time eh. Nanay ko pumunta sa bahay. Ano bang pinagkagawa mo? Sabi ko siguro nga, dahil nga sa akin, no? Talagang while noon revive nila yung anak ko sa hospital. I pray to the Lord, sabi ko, Lord, I will stop lahat ng bagay.
wag lang anak ko. Pagiging magulang, it's really hard. Pero sabi ko, alam ko mas, kumbaga, napakasutil ko. Wag lang sa anak ko. Wag lang yung anak ko. And then it changed everything. Everything. Until now. And then I always thank God kasi binigyan niya ako ng matinding lesson para mabago yung buhay ko. So, yun lang. Anak ko. Ang dami pala nating iyakan dito, no? Diyos Pero ko grabe, naman. no? Parang ano talaga dito. Parang ito yung, ano tawag dito? Si Lord talaga yung ano greatest ano natin, Father talaga natin na kailangan mo munang matuto, kailangan mo nang paluin para ma-realize mo, no? Yung lahat na mga nangyari in the past. But then at the end of the day, talagang we are still giving the chance all the time. Yung grace Yun. talaga, yung mercy talaga, yung binibigay sa atin ni Lord. So ngayon, Ment, how's your life naman? Paano na Amazing. nagkaroon ng ano, paano ka na-redirect yung life mo as a mom, as a wife, of course, as a daughter, yun na. As a sibling, yung sa mga kapatid mo rin na. Siguro Paano talaga na yeah. magsisimula talaga lagi sa atin, no? So if we really change na gusto nating mabago yung buhay natin, sa atin yan. Kasi sabi nga dito, where you are a year from now is a reflection of the choices you choose to make right now. So it's your choice, di ba? Sa lahat ng bagay eh. Kasi kung gusto mo talagang mabago yung, kumbaga is yung way ng buhay mo, ikaw mismo, ikaw muna-una talaga. So, talagang at I think yung buhay ko ngayon, masasabi ko talaga na I always have a devotion in the morning, ano. Bago ko matulog, bago ko gumising. Lagi ko sinasabi, thank you, Lord. Kasi, um, sabi ko nga eh, even in the Bible, no, kahit yung tawag dito is mga prophet there, no, talagang, kumbaga, they are not deserving, no. So, na talagang maging apostle, maging, pero sa buhay ko, sabi ko nga, I will keep serving the Lord. And kaya sabi ko is, I will not waste my time, no, na hindi maibalik, no, yung papuri sa Panginoon. Kaya talagang, sabi ko, now I'm in the praise and worship team, ano, sa church. Sa Taiwan, naging elders din tayo, no. So I'm in Evangelism Explosion, more on sharing Word of God, no, sa Taiwan. Actually, yung buhay ko nga sabi ko is, ang daming, kumbaga is, kasi sa Taiwan, maraming OFW na, kagaya sa naging kwento ko. And a lot of story na talagang they are really asking for an advice, no, kung paano ko na-overcome yung ganung situation. And then, kaya nga sabi ko, tapos na yung time ko siguro doon. And nakita ko yung pinakita ng Lord sa akin is dadalhin niya ako sa bansa na kung saan kumbaga is I'm in a pulpit eh. Kasi I remember no, ito gusto ko lang may share no. Kasi sa Taiwan may parang parang Araneta Coliseum ganun no. So meron doon 3 days, 3 days and 2 nights na tawag dito merong surveys no from Bulacan, GIL to no. Sa taga GIL kasi ako sa Taiwan. And then one of the pastor doon sabi niya yung uh, namin. Sabi niya, there's tao here. So, sabi niya. And her name is Rowena. So, lahat talaga sa akin, alam mo, tumindi dito yung balahibo ko. So, lahat sa amin doon sa Taipei, kasi from Taipei ako, talagang, Sister Rowena, talagang pinapunta nila ako. I think 5 Rowenas ang nandoon, no, sa 1,000 people. And that pastor, talaga nag-hand over talaga, naglay hand sa akin, and he prayed for me. So, talagang doon ko na-experience na sabi ko, whatever you want me to, kumbaga, in every nation, sabi ko, Lord, this is the time na talagang may pinakita ka sa akin. So, when I came here in Brunei, sabi ko nga ganun, eto pala, yung pinakita mo sa akin. So, talagang, yung ang dami niyang kumbaga is kumbaga in-expand niya yung gift na meron ako. So kaya sa buhay ko ngayon, sabi ko nga is I always be still no na magse-serve sa Panginoon. And I keep on doing it. Sabi ko nga until no na makapag-for good ako ng Pilipinas. Yun.
Grabe, no? As in talagang dadalhin ka talaga. Yung purpose mo, dadalhin ka talaga kung saan ka nararapat. 'Di ba? But anyway, may tanong, yung lahat na makinuwento mo kanina, that's mainly mga challenges, no, na na-experience mo or possible na naging challenge ng asawa mo sa'yo. So ngayon, ang question ko, ito naman ang question ko, ano yung pinaka mabigat na naging challenge mo working abroad? Or ikaw, pinaka mabigat na naging life challenge mo and paano mo siya na-overcome? No? Um, for the second time, kasi second time sa Taiwan, bumalik ako 2008. 2000, 1, 2, 3, 4. I think 2006, bumalik ako. Kasi almost 1 year and a half, umuwi ako ng Pilipinas kasi inayos ko nga yung relationship namin mag-asawa. No? So nagkaanak ako. And yung pangalawang balik ko, ito yung pinaka-challenge. No? While parang I changed my life, no? While I'm serving the Lord. Yun na eh, parang okay na ako eh. Di ba? Yung ganun. Pero dumating sa point na yung asawa ko pala hindi okay. Ginantihan niya ako. So that's the time. And of course, tawag dito, nagkaroon siya at nagkaroon ng bonus. Karoon sila ng anak. And when 2010, nung andito na kami sa Brunei, dun ko nalaman through email. Nag-email yung girl and everything. So I think as very light kasi parang feeling ko ako yung nauna. So umuwi kami ng Pilipinas, kinausap ko yung girl. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang mag-alala, walang sampalang mangyayari. Sabi ko, hindi ako ganun. Sabi ko ganun. I just want to talk about sa anak, di ba? Kasi ayoko naman na it's a blessing from the Lord, no? So, nagkamali na tayo lahat. Gusto ko nang ayusin. So, mas matanda lang ang anak ko ng 2 years, no? 2 years lang. So, ano na siya ngayon? 16, tama ba? Kasi 17 na. So, 17 years old na, lalaki din. And tawag dito, so siguro yun na how I'm going to accept the fact na, alam mo yun, yung kung anong gaano kasakit yung ginawa ko sa asawa ko. And it's came back to me, no? So, um, that time, no, talagang dito, naghiwalay ulit kami. And sabi ko nga noon, ayoko na siya kausapin and everything. Parang gano'n. Kasi ano eh, sa mag-asawa kasi paulit-ulit lang yung cycle, eh, nakapagod. Pero ang nagustuhan ko lang sa ginawa niya is may kinausap siyang pastor to have a marriage counseling. So at that time, 2012, until now, ayan, so we're fine, we're okay. Kasi sabi nga 'di ba, sa wedding, kapag namatay ang ilaw ng babae, yung lalaki ang magsisindi nito. Kapag namatay yung ilaw ng lalaki, yung babae ang magsisindi nito. Pero paano kung namatay both? Yun ang nangyari sa amin. So, we need to go back to the Lord. So, yun ang ginawa namin. So, we go back to the basic kasi parehas naman kaming believer, no? Parehas kaming from ayan, Christian family din, yung aking asawa, no? So, even the pastor, no, yung kanyang uncle. So, in-advise din kami. So, ganun talaga eh. Lagi nating tatandaan, kailangan natin ng ibang tao, no? So, kasi kapag lagi nating sinusolo yung mga problema hindi natin kakayanin. So, that's all. Siguro yun yung bagay na sabi ko, papasalamat ako sa Lord dahil, kumbaga is, we handle it, no? By God's grace. So, yun lang. No, totoo naman talaga ng gano'n 'no, babalik ka lang talaga kung saan ka talaga ano, kung sino yung puwede mo talagang kapitan in the Mm. middle of mga challenges mo talaga in life. Kaya naman ayun, maganda din naman ano. But anyway, Mentor Rowena, ngayon na, ang profession mo or ang trabaho mo sa Brunei is, special educator of special kids, tama 'no? Why you Yes. decided, na gano'n 'no, yung piliin na or Actually, ano, profession? Anong wala eh. nakapagpa-push, Kasi inspirasyon or hindi eh, Kasi business ad ako, major in management, no? Sa UE ako, fourth year college. That time ako, regular nag-stop ako, no? Punta ako ng Taiwan. Kasi sa Taiwan, nag-apply ako papuntang Canada. So, yung 3 years na ipon ko, actually, ibinayad ko sa agent.
So, it's like $2,500. So, yung naipon ko yun, naloko ako ng agent. Okay? So, I don't have a choice. Sa Pilipinas ako. And then, yung ate ko nandito sa Brunei. Sabi niya, kasi sabi ko, kailangan ko ng trabaho, tapos ang asawa ko pa, sabay kami nawalan ng trabaho, nawala din siya sa GMA. 8 years siya sa GMA din. So, sabi ng ate ko, kasi ang ate ko is assistant principal sa isang center dito sa special needs. Sabi niya, mag-tourist kayo mag-asawa, pwede kayong ano to, assistant, no, sa therapy, sa teacher in the class, yung taga-photocopy, pag may utos yung teacher na ayos ng timetable, yung mga ganon. So, at that time, dahil doon, day by day, parang nakuha ko yung routine. So, tawag dito, tapos bigla akong, yung boss namin, sabi niya, I have a gift, sabi niya, in teaching, sabi niya sa akin. Kasi siguro nakita niya ako na, siyempre, kasi nakikita ko di ba parang kagaya sa I Am Worldwide, no? Copy, ano lang tayo di ba? Copy business. So, ganun din. So, I just, no, kinakopy ko lang yung the way they, paano sila magsalita. Kasi araw-araw nandun ka sa school. Tapos, pina-training niya ako and everything. So, actually, before ako nag-resign doon sa center na yun, 2.5 years, meron sa akin nag-offer na parents na from international school, yung anak niya magpapasok doon. And wala siyang makuhang therapist. Yung iba, kasi tawag dito is, kailangan niya na Kasi kailangan niya ng August pasukan. So, nag-resign ako ng June, no? So, July, August talaga, June, tapos August, bumalik ako. So, sabi sa akin ng parents, don't tell anyone, even the school, sabi niya na hindi ako talaga teacher. So, but, sabi niya, is pag-aaralin kita. So, at night, nag-aaral ako noon, kumuha ako ng course, foundation course, and then kumuha ako ng early childhood, ayan, sa gabi. Tapos, kumuha din tayo ng learning disabilities. So, dito kasi sa Brunei, hindi kagaya ng Pilipinas na kailangan mo ng board license and everything. So, basta meron ka lang noon, international, dito, courses, pasok ka. So, 3 years ako under parents. So, ang bait pa rin ng Lord kasi before na is magpapasa kami ng tawag dito requirements sa Ministry of Education. Tapos na ako, nakagraduate na ako. Even yung si husband ko din, mas mataas si husband, diploma siya tawag dito, sa early childhood din. So, ganun nangyari, kinapunta ako dito. So actually, hindi talaga pero sabi nga natin di ba, expect the unexpected. Kapag binigay sa'yo ng Lord yung gift na yon para sa'yo. And talagang maraming tataka kasi, even yung mga talagang kilalang tao dito, no, na, I don't know, sabi ko kasi yung works of our hand is very powerful. When we pray to the Lord, no, ako kasi pag hinahawakan ko yung bata, talagang ko, lalo pag nagtatantrums, talagang in Jesus' name. Alam mo yon in my brain. Talagang wala, talagang tumitigil in everything. Kaya ang daming kumbaga talaga ako na nga lang nagsasawa na ayoko na, no, yung talagang parang alam mo yung sabi ko ngayon ko na experience na pinag-aagawan ka. Diba, ng parents parang turuan ng anak nila, diba? Pero full na ako, parang ganun. Pero it's a God's blessing talaga, no? Pag ibinigay mo talaga lahat sa Lord, no? I-surrender mo lahat sa everything. So, yun, ibibigay sa'yo talaga ng Panginoon. Grabe, Met, no? Parang na-imagine mo yung sarili mo kung paano na-flip yung life mo from your life in the past and then yung life mo ngayon na. Di ba? Parang ikaw mismo, na-experience mo ba yun or naramdaman mo ba yun na, grabe no, parang inspiring din ang story ko. Inspiring din ang buhay ko na I should share this kind of story. Kasi never naman namin nalaman yung story mo. Ngayon ko nga lang nalaman eh. Ngayon ko nga lang yung itsura ko, ha? Really? Mentoro ba na? Yung ganong klase ng reaction. But it's good. Di ba? Na-agree ba kayo mga mentors? So, na somehow, it's parang refreshing yung feeling to get to know yung mga nakakasama natin dito, nakakausap natin dito, and of course, yung maintindihan natin yung mga past experiences nila. 'Di ba? So ngayon, Mentor Rowena, since nakwento mo naman yung mga past experiences mo, yung mga from past to your current, so ngayon, ano naman yung nilulook forward mo in the future? Yun na lang. In terms of, for example, in terms sa ikaw, career-wise, sa family, or sa kids, ano ba? Ano ba yung nilulook forward mo or ano ba yung mga goals mo in life? Yun na lang.
Ayan. So, nilook forward ko talaga is of course, unang-una is makapag-for good din ang Pilipinas, 'di ba? Pero tawag dito kasi ang pinaka-aim ko talaga is to have my own center, no, for special needs actually in the Philippines. Kaya, di ba yung anak ko, kinukuha ng anak ko is speech and language pathologist, no? So, meron kaming, kumbaga, from the Philippines na, kumbaga, mag-handle. Tapos, kami lang ng asawa ko. And yun, ngayon na andito pa ako, sabi ko, tawag dito is makapag-build kami, makabay ako ng land, ano, para kumbaga doon na talaga. And kasi now talaga I'm enjoying my work kasi iba yung gift kasi from the Lord, ano, no, na hindi iba-iba tayo ng ano ng talent, ng skills, 'di ba? And I want to use this, no? Na kumbaga ma-reach out ko pa lalo na in the Philippines, no? Kasi may inaabangan ako yung isang senator na gusto ko talaga actually gusto niya isulong yung for special needs, hindi siya nanalo, no? And tawag dito marami kasing ano na mga special needs sa bansa natin and lack of talagang alam mo yon yung guidance, no? Kasi talaga nasa-set aside ng government. So, siguro, yun lang yung nilolook forward ko and then yung family ko, na kumaga maalagaan ko din yung nanay at tatay ko, di ba? At tawag dito, makasama ko pa rin, syempre, yun lang. And ano pa ba? So, yun lang naman talaga ang nilolook forward ko and to have yung tawag dito, mission. Ayan, makapag-mission din ako sa mga provinces, ano, teaching also from the ministry, no? Like worship team ministry. So paano ako mag-ano, and then simple businesses, no, sa mga kumbaga nanay din na sa rural area, no, na magkaroon ng mga ano ba yun, pagkakitaan kahit konti, yung mga ganung bagay. Pero how we're going to do it kung tayo, no, hindi pa ganun ka ano, 'di ba? Kaya dapat talaga is now tayo muna. I totally agree with that. Kasi mahirap kapag, anong tawag dito? Parang mahirap magbigay if you're also lacking, 'di ba? Hindi lang naman in terms of financial, monetary, but of course, yung skills, yung knowledge, yung wisdom. Kapag ikaw, you are not well equipped pa, mahirap siyang maipasa sa ibang tao. Kaya naman ano rin, no, makikita mo na talaga na at least nagkakaroon ka ng alignment, 'di ba? Direction na kung ano pa talaga yung i-look forward mo in the future. Yung gano'n na. And yung laki ng naging difference ng life mo from the past and of course yung life mo ngayon na talagang masasabi mo na ano talaga siya, work of the Lord, 'di ba? Yung ginawa Mm. niya talaga sa buhay mo, yung naging testimony mo. Kasi ngayon nakikita ko yung testimony, testimony ni Lord sa life mo, kung paano niya binago. Number one is parang how you deal with people, especially sa parents mo, 'di ba? And ikaw sa life mo mismo family life, yung gano'n. Parang as in learning experience din talaga yon. And tayo, siyempre kami dito, ako especially, natututo din ako do'n, sa mga napapakinggan ko sa inyo, no? And I can feel na yung struggle talaga. Pero men, di ba ano ba, parang siyempre typical story ng OFW, no? Malayo sa pamilya. Pero ikaw kasi hindi mo siya gaano na-experience. Tama, no? Kasi most of Oo. the time naman, kasama mo yung husband mo, nakakasama mo rin yung anak mo. Then ano ba yung mga possible na pwede mo siguro word of wisdom na pwede mong maibigay. Kasi syempre ikaw, you are capable to do it. Pero syempre sa ibang mga kasama natin o ibang makakilala mo even dyan sa Brunei, ano ba yung mga piece of advice na pwede mong maibigay? Like, how to prepare for that? Let's say yung pagpo-for good or ano ba, pagre-retire. Ano ba? Meron ka bang any piece of advice na pwede mo? Siguro karamihan ano. So ang unang-una naman talaga is um, tawag dito, yung kunya pa sa akin on my experience at gusto kong may advice. Unang-una is you need to be kind to yourself, 'di ba? Kasi hindi mo magagawa yung mga bagay, no? Kapag ikaw mismo, yung sarili mo, parang hindi ka ibig-ibig, di ba? So always remember this that unang-una, stop trying, no, to be perfect.
'Di ba? So, tawag dito, hindi ka naman si perpekta, 'di ba? Para maging perfect, ano. So, a lot of things na talagang pwede mabago. And then, take a break, ano. Kapag napapagod ka, emotionally, physically, spiritually, 'di ba? So take a break, ano. So minsan kagaya ng ginagawa ko, dudungaw lang diyan, inom ng kape, 'di ba? So alam mo 'yun, yung kailangan mag-ano ka and then tawag dito, don't compare yourself, no, to others. Kasi minsan nowadays, social media is really a powerful weapon para sirain ka or i-motivate ka. Dalawa lang 'yan eh, mag-motivate sa'yo o para sirain yung sarili mo, no? So kasi if you always compare yourself to others, for example, buti pa yung niya, asawa niya, o inaway mo na yung asawa mo, no? Bibigay lagi ng chocolate and flowers. Eh ikaw, di ba? Parang yung asawa mo, introvert, di ba? Iba naman yung ating nasabing love language, ano? So inaway mo na lahat, di ba? Yung nanay ko, di ba? So always remember, no, na you are awesome. Ayan, accept your feelings and then tell yourself nice things, ano? Parang ako kagaya ko na sobrahan ng nice things sa sarili ko. 'Di ba? Kaya parang siguro, hindi ko nafi-feel 'no, na talagang yung inggit 'no, sa kapwa ko. It's really easy for me 'no, na magbigkas na, "Ang ganda nung kaharap ko, ang ganda ng damit." 'Di ba, yung mga gano'n. 'Di ba, kahit minsan ang tsaka ng voice, pero sinasabi ko tinajoke tsaka ng voice, practice pa ng konti, 'di ba? Inom din ng luya paminsan-minsan, 'di ba? 'Di ba? Alam mo 'yun, yung mga bagay na puwede naman kasi natin in a positive way ano, o paano tayo approach. Kasi minsan dalawa kasi yun, na minsan how we going to say it to other people. Kaya dapat tayo yung ating 'wag masyadong pasmado ang bibig. 'Di ba, basmado, pinakain ng sili ano, mga gano'n. So siguro gano'n lang, gusto kong enjoy your life, enjoy our life here in this world ano. Kasi, tawag dito, tayo lang din naman lagi makakasagot do'n. So 'pag hindi kaya, ayan, maraming tao na puwedeng hingan ng advice, okay? So 'wag pilitin, okay? So depression is anxiety, sabi nga nila hindi biro, okay? So 'yun lang at iwasan natin yung kumbaga is mag-compare lagi sa mga nakikita natin sa social media. Gawin nating inspirasyon yung mga nakikita natin. It's not para sirain yung sarili natin. So, yun lang. God bless. Totoo naman. And it's free also to show kindness, no, to other people. Lalo na yung pag-aano rin, yung pag-affirm, yung showing affirmation sa ibang tao. Yung ginagawa ni Mentor Rowena, no? Like, yun nga, maganda boses and all. It's free to do that. Kaya naman ano rin yun eh. And it also reflect, bumabalik din talaga sa'yo kapag meron tayong gratitude attitude all the time. 'Di ba? Yun din kasi talaga yung matututunan mo, no? If you are, ano talaga, if you have a very strong relationship with the Lord, and at the same time, yung faith mo rin talaga, na, na si Lord is may purpose din talaga sa life mo. And speaking of purpose, Mentor Rowena, ano ba yung nakikita mo ano tayo dito, na-reveal na ba sa'yo yung pinakang purpose mo in life? Um, Siguro tawag dito is working on it, I think. Working on it sa purpose. Pero as of now, very clear talaga yung ipinapakita sa akin ni Lord na keep on inspiring other people. No? So, yun lang siguro for now. Pero in terms of sa buhay ko, in life ko, is talagang working on it. No? And so, yun lang siguro ang focus ko ngayon. No? To to give joy, ayan, sa mga tao na nasa paligid ko. And every time, 'di ba? Kasi sabi ko nga sa work nga sa work ko lagi sila sabi for how many years, no? Never daw nila ako nakikitang nakasimangot. Depende na lang daw pag nahihilo ako. So, siguro 'yun lang for now. Ayan, thank you so much, Mentor Rowena. No, ang bilis, no? Can you imagine? Na inabot na taga tayo ng almost 1 hour. Napansin nyo ba? Diba? Ganun siya kabilis. So ngayon, in order to close, no, Mentor Rowena, hindi na natin papatagalin na. Ano ba yung pinakang ano mo ngayon? Ano yung hashtag? Dalawa to ha. Ano yung hashtag ng life mo ngayon? And ano ba yung life verse na pinangahawakan mo ever since up until now? And bakit?
Menta ka. Yung verse, no, lagi kong ano to eh, kahit dun sa Fire Up, no, sinabi ko na to. Kasi ito yung, kumbaga, line ko talaga na lagi ko sinasabi, yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. So, it's a very powerful, no, na tawag dito is lagi kong pinangahawakan, no. And siguro yung hashtag, no, in life, um, hashtag, kasi lagi ko nilalagay, no? Hashtag, happy, basta nakalagay, lagi sa Facebook ko eh. Basta happy moment ba yun? Pero, basta, laging hashtag lang, das, and glory to God. Yun lang. Hashtag glory to God and hashtag happy moment. Laging ganun. Yeah. And, Mentor Rowena, siguro ano na lang ito, para just a piece of, siguro closing remarks sa mga mentor natin or sa mga business partner na nandito. Ano ba yung pwede mong, may siya kasi nasabi mo kanina, di ba, na parang you should not compare yung sarili mo sa ibang tao and all that. Ni minsan ba, have you ever experienced na you question, yung may question ka in your head na, Lord, bakit? Yung ganun. Yung may mga bakit. Why? Bakit? Ba't ko to na-experience? Bakit ganito? Bakit ganyan? May mga ganun ka ba? Hindi. Before, siguro. Pero now, tawag dito, I don't have any question for the Lord. Kasi, for me is, lahat ibinibigay niya eh. We always remember that our dream is achievable, diba? So, I don't have why or what if I don't have that one to the Lord. Kasi sabi nga, if we are surrender everything to the Lord, no, all things are possible eh. Kaya, for now, I think I don't have any question. I don't have any doubt, sabi ko. Kasi prayer with faith can move mountains, diba? So, yun ang laging natin tatandaan. So, napakasarap, no? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Araw-araw binabago niya tayo. Every day, no? Lagi tayong mag-isip, I think, no? Maging mindfulness tayo. Yung things that we can grow more, di ba? So, syempre, for your body, ayun, for your soul, ayan, purpose, di ba? And yun nga, compassion and kindness to other people. And especially yung relationship, di ba? Napaka-importante nun. Kaya tawag dito mga mentors, ayan. So everyday, isip tayo kung ano yung makakatulong sa atin. 'Di ba? Everyday na, kumbaga, kung ito, 'di ba? Kasi yung mga top mentors, iba-iba ng sipag, 'di ba? So pwede mo mapulot kay Mentor Jocelyn, kay Mentor na, ano ba yung ginagawa nila sa routine, 'di ba? So, ayun. So kung ano yung sa tingin mo na makakatulong sa'yo. So just keep doing it. Kasi malay mo, 'di ba? Para sa'yo talaga yun. 'Di ba? So yun lang.